Okay, magandang araw sa inyong lahat mga Damadorians. Ngayon itutuloy natin yung pagmumuestra ng mga lumang labanan. Kagaya nila ni Willie at saka yung mga ibang mga senior player dyan ang gagaling sa Mindanao. Pero disclaimer po muna tayo. Kasi meron po ditong mga nagko-comment. No? Hindi lang isa, marami rin sila. Sabi nilang ganun, wag daw akong gumawa-gawa ng istorya, maging patas daw ako kasi ang sabi nila, hindi daw totoo silang naglaban katulad ni Willie at saka ni Romeo Dumaguete. Okay, ito lang yung masasabi ko. Ito yung totoo. Lahat ng binablog ko, never po akong gumawa ng sarili kong istorya. Bakit? Kasi yung lahat ng mga binablog ko, binasa ko lang sa mga dokumento na ibinigay ni Willie Tukuran nung si Willie ay pumunta dito sa Manila. Na, kasi nung pumunta si Willie sa Manila, ito, ang dami niyang mga kopya. Oh. Ayan. Halimbawa tulad nito. Willie Tukuran versus Romeo Dumaguete. Oh, yan. Yan ang sample, no? Okay. Nung binigay ito ni Willie, sulat kamay niya ito. Pero ito computer na kasi kinomputer para madaling basahin kapag ka nagbablog ako. Nung binigay niya rito, sulat kamay nung pinabigay niya dito kay ang isa sa mga binigyan si Boy Manugit. No, makikita mo sulat. Naniniwala kami na totoo yung pagkakasulat. Bakit? Nung makita namin yung papel, luma na eh. Ibig sabihin, matagal niya nang sinulat. Hindi bagong sulat. Hindi gawa-gawa lang. Pero ewan ko lang kung talagang hindi niya gawa-gawa. Siya nang nakakaalam. Kaya kung halimbawa sasabihin yung hindi sila totoong naglaban, hindi ako ang gumagawa ng istorya. Kundi yung nagbigay nitong mga kopya. No? Ngayon, kung sasabi, may nag-comment din na ganito. Sabi, bakit ko pa raw iba-vlog? May nagsabi na nga na hindi totoo. Okay, ito naman yung sagot ko. Binablog ko pa rin kahit maraming nag-comment na hindi totoo. Bakit? Kasi tiningnan ko yung laman. Maganda naman na mayroong matutunan yung mga baguhan. Kasi ito naman ang purpose kung bakit tayo nagbibigay ng tutorial. Kaya nga tinawag na tutorial, hindi yan para sa mga magagaling na. Hindi yan para sa mga eksperto na. Siyempre ito yan sa mga baguhan na may mapupulot silang mga tirada. No? Ngayon, kung sakali man na hindi nga totoo yung ibang binablog ko, pero meron din nagko-comment na sabi, totoo yan. No? Katulad ng mga laban ni Camilo Ako at saka ni Willie. Ngayon, meron nagsabi na hindi totoo dun sa mga ibang laban. Kung meron mang hindi totoo, hindi ako, nililinaw ko lang hindi ako ang gumagawa ng istorya. Di yung nagbigay. Di siya lang ang magsasabi kung totoo ba yan o hindi. O siya na lang ang tanungin na kung totoo ba yung mga pinamigay niyang dokumento. Si Willie Tukuran mismo ang nagbigay nito. Okay? So, pasintabi na lang dun sa mga viewers natin na ayaw ng daldalan. Dahil nagdadaldal muna ako, hindi muna ako nakapag-start kagad. Okay, ito ang dami kong makapalo, marami-rami itong binigay niya, pero yung iba na i-vlog ko na. Okay, halimbawa tulad nito. Ito yung mga naka-line up na mga laban na binigay ni Willie. Ewan ko lang kung totoo ba lahat ito. Willie versus Romeo Dumaguete. Isa na yan. Okay, ngayon maraming nagdi-disclaim na hindi raw totoo. Okay, kung hindi totoo, mali natin baka, hindi ko rin alam baka ibang Romeo Dumaguete ito kung sakali man. Kaya ngayon sa video ko, hindi ko na nilagay yung picture ni Romeo Dumaguete na search ko lang sa YouTube. No, kasi baka hindi nga siya tong Romeo Dumaguete na binabanggit ni Willie. O bahala na kayong maghusga kung totoo ba ito o hindi, kung siya ba to, kung Romeo Dumaguete ba to na siya o ibang Romeo Dumaguete. Okay, ngayon nandito pa si Boyenchik versus Nene Malikay. Hindi ko kilala tong mga pangalan na to. Kung gawa-gawa ko to, bakit ko mahulaan tong mga pangalan to? Matagal na tong papel na to Hindi pa nauso yung YouTube sa dama. Andito na sa akin tong mga papel na to. Hindi pa wala pang mga nagbablog ng dama noon. Pero sa akin na tong mga papel na to. Kaya malabong ako ang mag-iimbento. May nagbigay. Okay, eto pa. Erling Gonzaga versus Nene Malikay. Okay, hindi ko alam kung sino tong Nene Malikay, pero may nasi-search akong Nene Malikay na yung nakalaban yata ni Joy Joy. O kaya kapag gagawa ko ng video, ilalagay ko sa thumbnail yung picture, malamang yun ang kukunin ko. Baka sakaling yun yung binabanggit na Nene Malikay. Meron dito, Willie versus Inchik.
O tapos na yan, i-vlog ko na. Meron pa, Willie versus Meliton. O wala pa yan. Iba-vlog ko pa lang yan, darating din tayo dyan. Meron pa itong Meliton versus Boyinchik. O wala pa yan. Na? Meron pa itong Camilo versus Carpo. Hindi ko na matanda kung tapos ko na ba ito. Itong Camilo versus Carpo, siguro tapos ko na siguro to. Re-reviewin ko na lang. Meron pa ito Camilo versus Malikay. Ito, wala pa to. Basta pagtungkol kay Malikay, wala pa ito eh. Meliton versus Carpo. O, wala pa to. Pagtungkol kay Meliton. Dito sa mga binabanggit na mga player na nakasulat dito sa binigay ni Willie, dalawa lang ang kilala ko dito eh. Yung iba, doon ko na lang nakilala sa YouTube. Halimbawa, itong si Meliton, ito lang yung nakita ko ng personal. Si Boyinchik, ito lang yung nakita ko ng personal. Si Jimmy Tisoy, ito lang yung nakita ko ng personal. Yung iba, hindi ko na alam kung sino yan. Kaya hindi ako gumagawa-gawa ng mga pangalan kung sino man yan. Ito, merong Dindo Lumbayan versus Boyinchik ng Panabo. Na siguro, tapos na i-vlog ko na ito. Willie versus Carpo, tapos na rin to. Willie versus Camilo, tapos na rin to. Boyinchik versus Carpo, na-vlog ko na rin to. Carpo, Tonyo versus Willie, tapos na rin. Willie versus Jimmy Tisoy, tapos na rin. Willie versus Partosa, tapos na rin. Ilan na lang, maibablog ko na lahat. Ngayon sabi nga, bakit ko nga ba binablog? May nagsasabi ng iba na hindi nga raw totoo. Kasi alam nyo, itong mga papel na to, hindi lang ako ang may hawak dito sa Manila. Baka yung iba hawak na rin ng mga vlogger. Kaya iba-vlog ko na lang kaysa maunahan pa ako. No? Total, yung laman, maganda naman. Doon lang tayo sa laman. Okay, kung meron mang hindi totoo at kung meron mang totoo, tayo na lang ang balang musga. Para doon sa mga baguhan, yung laman na lang. Kumbaga sa Bible, sabi nga nila, yung mensahe na lang, ang tanggapin na lang natin. Yung nagdadala yung nangangaral, kung ano man yung pagkatao niya, huwag na lang daw pansinin. Okay, so, nilinaw ko lang hindi ako ang gumagawa-gawa ng istorya. Ito, binabasa ko lang, may nagbigay ng mga dokumento. Yun, siya ang sasagot nun kung ito ba ay gawa-gawa niya o talagang totoo ito. Okay, so simulan na natin yung pagbumuestra ng laban ng Willie Tukuran versus Romeo Dumaguete. Pero hindi ko na babanggitin kung sinong Romeo Dumaguete dahil baka ibang Romeo Dumaguete ito. No? Okay, si Willie na lang sasagot kung ito ba yung Romeo Dumaguete na nilagay niya sa papel niya. Okay, itong puti ang kay Willie Tukuran. Ito namang pink ang kay Romeo, itong orange ang kay Romeo Dumaguete. Unang sulong si Willie. Okay, panuuri natin. Okay, so ayan na yung naging resulta ng kanilang laban sa Game 5. Tumabla. Ngayon, lagyan natin ng daldalan. Dama kwentuhan naman tayo ngayon. Okay? Itong dilaw,
ang kay Willie tukuran. Ito namang blue, ang kay Romeo Dumaguete. Daw, hindi natin alam kung sinong Romeo Dumaguete yon. Basta yung nakasulat, yun lang yung binasa ko. Si Willie Tukuran na lang ang makakasagot kung sinong Romeo Dumaguete, yung tinutukoy niya dun sa kopya na pinamahagi niya sa amin. Okay? So, unang sulong ang dilaw, tumira ng 116, nag-115, nag-16-13. Yan, sa ganyang formada, pwedeng sumubo. Yung ganyang formada, sabi ni Willie, ito yung paborito niyang posisyon. Kapag sumubo, nag-first move siya, tumabi na dito, alam niya na rin lahat yung kasunod. Tabla na lang daw ang habol ng kalaban. Ngayon, hindi naman ganun ginawa ni Romeo. Nag-5-1. Pagtira ng 5-1, nag-3-13. So, nauwi sa 3-13 first move. Kaya ngayon, sinubo para Romeal. Yan na, natural na. Nauwi na sa bookline. Pagkatapos, nag-5-1. Nag-9-5 naman. Pwede rin 3-14. Pag nag-3-14, bookline pa yan. Nasa libro ni Gusting. Pwede rin mag-1-15. Pwede rin mag-1-16. Okay, so ang tinira nito, nag-9-5 naman. Ngayon sa bookline naman ni Gusting, may another way. Pwede rin mag-1-16. Labanan din yan. Labanan, may panalo yung blue, may panalo yung dilaw. Pero ang ginawa naman ni Willie, nag-9-5 lang. Yan, timing. Saka nung ngayon nag-3-14. Hindi nun mag-3-14, ayan na. Bookline na. Nasa libro na ni Gusting yan. Nag-1-16 na. Marami nang pwedeng itira. Pwedeng tumira ito mag-115, pwedeng mag-5-4, pwedeng mag-8-3. Ang ginawa naman ngayon dito, pag nag-5-4, labanan pa rin yan. Okay, so nag-115 si Romeo. Ngayon, sa ganyang formada, kasi pag tumira ng iba, papasok na rito yan, di lalamang na. Kaya ang ginawa, binarahan kagad dito, nag-7-3. Yan. Ngayon, sa ganyang formada, pwedeng mag-6-1, pwedeng mag-14-15, pwedeng sumubo. Ang daming pwedeng itira. Kapag ka nag-14-15, bookline na yan. Lalamang na yung dilaw. Dito lang yan sa 11-7. Huwag na lang natin pabayin. Basta sigurado itong ititira kapag ka nag-14-15. Okay. So, mapipilipit yung blue. Malalamangan, malulugi ng isa katagalan. Okay. Ngayon kapag ka nag-6-1 naman, bookline pa rin yan. Ito malamang ibaba. Hindi ito kasi pag ito, lalamang yung blue. Kasi papakainan dito yan, pag pakain ng ganon, pakain ng ganyan, mapipilitan kang pasukin doon. Kasi pag hindi mo pinasok, siya ang pupunta rito. Di pagpasok mo ganon, hahayaan lang yun. Gaganon ka lang, pagkakain mo, yan na. Padadamahin ka na, lanse. Balik ko lang, Okay, balik tayo sa ganyang posisyon. Tira ng blue, Sabi ko na kapag ka nag-6-1, agrabyado. Pag itong tinira ng 11-6. Kasi nga, papakain yun. Okay, pagka 6-1 ang tinira, dapat ito ang titira. Para kapag ka pinakain to, yan ganyan, pinakain ng ganon, yan ganyan, huwag kang sasayang dito. Hayaan mo siyang dumama siya. Mababawi naman. Dito ka sasayang. Yan ganyan. Di siyempre wala naman sa ibang magandang tira. Sasabay lang dito. Gaganyan lang siya. Pagkakain mo ng dalawa, natural, dadama siya. Kain ka ng dalawa. Yan. Pagkatapos, ngayon ito, dama na to. Dama na. Pero, pababalikin mo naman. Papakain dito. Yan, ganyan. Pagkatapos, saka mo ipapakain to. Pagkakain ng ganon, patay ang dama niya. Pero, walang lugi. Yan. Nasa posisyon ka na. Yan, sikapin mo na lang na huwag kang ma-outbalance, huwag kang ma-realan, huwag kang ma-posisyonan. Maganda na yung posisyon na ito kumbaga, hindi na agrabyado. Okay, so kaya, labanan na yan na hindi ka na mahirapang mag-isip yung dilaw. Okay? Balik ko lang Okay, dito tayo ulit. Tira ng blue. Pinakita ko na yung counter nito, 12-7 lang. Pero sa ginawa ni Romeo, itong ginawa niya, nag-5-1. Yan. Sa ganyang formada, ito talaga yung magandang tira. Kasi kapag ito, pwedeng maagrabyado yung pag ito tinira mo, titirahan ka na dito, maano ka na sa posisyon. Pag kinain mong ganun, kakain ka ganun, mapipilitan ka nang pumasok doon. Pag hindi ka pumasok, may iipit ka naman. May lansi yun. Ganyan, tapos magiging ganun. Pinakita ko na kanina. Okay, balik ko lang kasi dadama na yun. Pagkain mo dito, padadamahin ka rito.
O, malalansi. Balik ko lang ha. Okay. Ganon din kahit na itong isa. O, halimbawa, ito yung binaba mo. Same pa rin. Ganon pa rin ang gagawin, no? O, papakain to. O, pagkatapos ganyan. O, ganon pa rin. Maalalansin ka rin pag sayang ganon, titirahan ka dito. O, pagkakain mo doon, o, padadamahin ka dito, lalansin ka. Okay, balik ko lang ha. Kaya, tama yung tinira ni Willie. Yun lang talaga yung magandang tira din sa ginawa niya. O, yan, ganyan. Huling tira, nag 5-1. Ang ginawa ni Willie, itong tinira niya. Yan. Ngayon, sa ganyang pormada naman, pag nagkamali din yung blue, malulugi yung blue. Pag tumira sa rito, wala na. Blue naman ang malulugi. Kasi ititira niya itong 11-7. Hayaan lang kainin yun. Pagkakain, padadalawahin. Ganyan. Pagkakain ng dalawa, ganito. Parehas lang yung bato. Ha? Pero may sayang. Isa lang ang suporta niya. Siyempre, pag tira niya ng 10-5, sasayangin mo. Pagkakain, kain ng ganon, kain. Ito namang isa. Wala na. Wala nang suporta doon. Okay? Malulugit. Balik ko lang ha. Balik lang natin. Okay. Sa ganyan ng formada, pinakita na natin na hindi ito ititira. Kaya ang tinira ni Romeo, itong tinira niya. Yan yung tama. Okay. Sa ganyang formada, itong tinira ni Willie. Nag 10-5. Okay. So, pagkatapos na tinira ni Willie ito, nag 14-50 naman. Saka na yung sinayang. Pagkatapos, tinakpan ni Willie. Hindi naman siya pwede sumabay. Si Willie ang maagrabyado dyan kapag sumabay. Kasi pagkakain dito, kakain si Willie doon. Pagkatapos, pagka sinayang, wala siyang may panghahabol. Kaya, hindi muna sinayang. So, ang ginawa, pagtira dito, tinakpan lang ni Willie. Yan. Siyempre, hindi may tira to. Hindi may tira tong dalawang to. Dahil may gano'n, no? Kontrolado. Isa lang ang pwedeng may tira ng blue. Ito lang. 5-4 lang. Pag tira ng 5-4, alangan namang wala rin ibang pwedeng itira yung dilaw. Alangan namang paatras, malalansi si Willie. Pag naatras, ganyan ang mangyayari. Papakakain. Hindi pwede. Balik ko lang ha. So, itong ginawa, pinakain yan. Siyempre, kakain dito. Kakain ng dalawa. Yan. Pagkakain ng dalawa, kumain din dito. Kung titignan natin, wala rin pwedeng ibang itira si Willie. Alam nga namang pakain niya to, malulugi siya. Dalawa. Atras, no choice. Yan ganyan. Kumain dito, atras. Ngayon, sa ganyang formada, pag nagkamali yung blue ng tira, pwedeng matalo yung blue. Alam ba, nag 15-15. Wala na. Delikado na yung blue niyan. Kasi titirahan na niya ng wapag. Kasi hindi na ito pwede tumira. Di ba? Matatatlo. Kaya ang mangyayari niyan, ititira to. Wala na, hindi niya may titira to. Hindi rin may tira to, hindi rin may ganon. Dahil dadawin. So ito lang may titira niya. Ganyan lang. Ngayon, hayaan lang, titira dito. Pagkakaroon ngayon dito, gumanon. Asan yung titira niya? Ang kasunod na, lugi na siya. Pag tinira niya to, lugi. Pakakainan. Sacrifice, lugi na. So, hindi yun magandang itira. Balik ko lang muna ha. Balik lang natin. Okay. Yan. Sa kanyang formada, hindi may tira to. Pwedeng itira to, pwedeng itira yon. Kung halimbawa naman, ito ang tinira. Yan. Pag itong tinira, yan. May tablaan din naman dito sa ganyang formada. Pero, medyo lamang sa posisyon yung blue. Ngayon, pag tirang ganyan, malamang ito ang ititira niyan. Yan, ganyan. Pwede siyang gumanon, pwedeng gumanyan. Kung halimbawa, dito tayo, dito, gumanyan. Di malamang papakainan na to. Yan. Siyempre, abanti ang kain. Ngayon, anong magiging kasunod na tira nung kalaban? Okay, so, malamang yan, kapag ito ang tinira, ay sigurado, yan, pwedeng padalawahin kung gusto ng tablahan, wala nang marami pang chichibureche. Pwedeng gaganon niya yan. Diyan sa titay, iiwas.
O, wala na, hindi man ito pwedeng itira, hindi pwedeng itira. Kapag nag-sacrifice, lugi. Puposisyon, pero mas puposisyon to. Kasi pag nag-sacrifice, ganyan. O, hindi pwede, oh. Dahil pagka itong pinangkain, malulugi ng isa. Hindi pwede mag-sacrifice pa. Wala pa sa tamang timing. O kaya, malamang ito ang ititira. Yan, ganyan. O, pagkatira na yan, hindi natural, pwede nang iiwas ko dito. O, dalawa lang pagpipilian. Ito or ito. Ha? Kung sakali ito ang tinira, ayan. O, di, pwede na siya ngayon dito, tumira dito, tumabi. Yan. O, lulusot na yun doon, no? Ay, di natural. Haharang to. O, pagharang dyan, o, dito naman. O, wala siyang pwedeng sacrifice. Pagka nag-sacrifice dito, dito ka kakakain. Malulugi. O, kaya mangyayari, kung hindi dito, dito. O, same as lang yun. O, halimbawa, dito sa tumira, wala rin pwedeng ibang itirang dilaw, kundi umatras. Hindi ito, kasi pag ito, pwedeng lumamang yung blue niyan, dahil luluwag yung blue, makakaposisyon siya ng panibago. O, dito yan. O, pagkakain ganun atras, ganyan na. Yan. Hindi maitira to kasi dadalawain. Ito lang ang pwedeng itira, tsaka ito. Ngayon kung ito ang ititira, o, pasok na doon. No? Okay, balik ko lang ha. O, di malamang ito ang ititira. O, hindi siyempre ang gagawin, dito ka naman. O, hindi na makapag-sacrifice dito kasi may tatlo na. O, di malamang aalis na to. Pag alis niya, dito na. O, lamang na yung dilaw. Na? Okay, balik ko lang ha. Okay, balik tayo sa ganyang posisyon. Huling tira ng dilaw, ng 5-1. O, pinakita na natin ito, maagrabyado yung dilaw, hahayaan lang. Kaya tinira ng 10-5. Saka ngayon ng 11-7. Pagkatapos tinira ito ng 14-15, tinakpan. O, di ngayon ng 5-4. Wala rin naman pwedeng ibang itira ang dilaw. Wala nga namang ito. Malalansi ang dilaw niyan. O, pinakain to. O, ginanon, pagkatapos kumain ng dalawa, kumain din dito, 4-14. Alam nga namang ipakain to, malulugi ang dilaw. Madadalawa siya. No choice, walang ibang tira. Patras lang. Pagkakain, umatras. Yan, tira ngayon ng blue. Ito, pinakita na natin, nagbigay tayo ng konting variation. Pero hindi ko na sinabing talong blue. May panalo din ng blue dyan, may tabla. Ha? Okay, so, ngayon, dito na tayo. Ito yung tinira ni Romeo. Nag-8-3. Tinira naman itong 5-1. Parang hindi na makaabante pa doon. Tapos nag-3-14. Tinira naman ito ngayon. Ayan. Pwede naman gumanyan. Pwedeng gumanon. Siguro baka mabingkong yung pitcha kaya hindi ginawa. Ang ginawa ngayon, sumayang 14-15. Sinabayan. Alam mo naman itong pangsasabay. Dadalawa malulugi ng isa. Kahit pareho silang dumama. Mahirap yun kapag may lugi. Kasi kahit may lugi, kahit pareho may dama, agrabyado pa rin. Ito ang inuna. Pagkatapos kumain ng atras. Saka kumain dito, kumain naman ng gano'n. Yan, sa ganyang formada, wala rin mga ibang magandang tira kung titingnan kung sa posisyonan. Ito talaga, yan. Ito rin yung blue, sumabay. Yung dilaw, sumabay. Alangan naman itong uunahin yung kainin. Madadama ka. Siyempre ito muna. Yan, kumain atras. Kumain din to ng 216, kumain ng 13-1. Yan na, tira na ng blue. Ngayon sa ganyang formada. Tandaan nyo, endgame na ito. Kapag ganyan, 4 na lang, dapat talaga tabla talaga. Kinakalang wag ka lang maposisyonan, wag ka lang marialan, yun, para hindi ka malugi. Hindi ka masakto. Kadalasan kasi pag ganyan na lang ang endgame, nasakto. No? Okay, tira ng blue, tumira dito yung blue, nag-6-1. Nag-7-3. Para binalance lang, para hindi matumpok lahat doon yung mga bato. Nag-7-2 naman. Tinira naman tong 6-2. Yan. Diyan sa ganyang formada, pag nagkamali yung blue, pwedeng manalo na yung dilaw. Ito yung tinira ni Romeo sa actual, nag-2-14. Pero pag nag-2-15, nako dyan na, magsisimula. Papuntang palamang na ng palamang yung dilaw. Okay, so sa ganyang formada, pakita muna natin to mamaya na to, ito yung actual. Pag ito tinira, sigurado, tatiming lang yan dito muna. Ganyan. Siyempre, walang iba. Nakikita sasayangin, kaya malamang didepensahan. Okay. Pareho lang to. Kahit alin dito, pareho lang ang resulta. Magsisemas lang. Halimbawa, ito, ginanito. Yan. Okay, ngayon sa ganyang formada, huwag ka munang sasayang kagad dito. Timing ka muna ng 5-4. Yan. Ngayon, wala siyang magandang tira. Pag ito tinira niya, sasayangin. Malalamangan siya. Una ka nang dadama. Balik ko lang
Ang titira lang niya dito, hindi naman siya pwede dito kasi may sayang, malulugi ng isa. Okay, balik ko lang ha. So, dalawa lang ang pagpipilian niya. Ito or ito. Okay, unahin natin to. Diyan muna tayo. Siyempre, harangan mo na ito. Hindi na makagalaw, hindi na makagalaw, hindi na makagalaw. Puro kain. Kaya, malamang, ito ang titira niya. Dito o dito. Kahit saan siya tumira, same as. Na? O sabihin natin dito. O saka naman ititira to. O hindi pa rin makagalaw to. O dadalawahin. Dadalawahin. O dadalawahin pa rin. Okay, ito lang ang tanging tira. O pag tira niya ganyan, o pwede na to. Sayangin. O wala naman siya pwede ibang itira. Pag ginano mo, siyempre dadalawahin mo. O pag ito naman, dadalawahin din. O di, sasabay lang siya rito. O pagkakain mo dito, kakain siya dito. Yan. Pagkatapos na kumain, o pwede ka nang sumayang. Kahit siya ka sumayang, malulugi na siya. Kahit siya ka dumama. O kahit dito ka dumama. Ito, dito ka dumama. O anong gagawin niya? Papakain niya to. Padadalawahin, 3-1. Padadalawahin, 3-1 pa rin. Kung ito ang papakain niya, gaganon. Magpapakain pa rin siya uli. 3-1 pa rin ang resulta. Ha? Okay, so sa ganyan pormada, lamang na. Okay, balik ko lang ha. Balik natin yung kaninang posisyon. Yan. Sabi ko, timing lang muna. 5-4. Kanina pinakita natin tong 7-2. Paano kung dito naman tumiming? Yan. Iba naman yan. Iba naman ang variation yan. O di, ganun pa rin. Dito ka pa rin tumira. Ngayon, pagka nag-7-2 siya, same as kanina. Gagawin mo lang. Ganun din ang resulta. Balik ko lang ha. Kung ngayon, pag dito siya tumira, kaya mangyayari, pag dito ka tumira, matatabla yan. No? Kaya ang gagawin mo, dito ka na tumira. Yan, ganyan ang mangyayari. Siyempre, obligado siya. Alam ka naman gaganon niya. Malulugi ng isa. Obligado siyang iganyan. Okay? Di ang gagawin ngayon, itong pagkakain mo para lalamang ka. Pagkain mo ng ganon, pupunta ka na doon. Ngayon, magti 313 ka. Huwag to. Diya, pang ano yan, pang depensa yan mamaya. Ngayon, makikita mo, dire-diretso na doon. Anong gagawin niya? Halimbawa, ito ang ititira niya. Di sayangin mo na. Ha? Pagkatapos, umiwas siya. Andun ka na. Lamang na. Una ka nang dadama. Ano pang ititira niya? Dito or dito. Kung dito siya titira, doon ka na. Pag tumira sa dito, sayangin mo na kagad. Dama. Ngayon, kapag umiwas siya, talo na. Gagano mo na lang. Wala nang pupuntahan. Balik ko lang ha. Di yung gagawin niya, papakain niya to. Pag pinakain niya yan, diyan ka. Dito naman siya ngayon. Dito nga, lagay mo na dito. Nadama siya. Pag dito siya dumama, siyempre, iwas lang. Di, papunta na yun. Magiging 3-2. Tapos katagalan, magiging 3-1. Ngayon, kapag dito naman siya dumama, dito ka naman, nagawin yung gitna. Di mo siya pwedeng sumayang, matatalo siya dyan. Kasi may pangpatay, mapatay yung dama niya. Okay, so, ganyan yung mga lalamang sa posisyon kapag kaganon. Okay, balik ko lang ha. Okay, so, ulitin na lang natin sa opening para maalala natin kung paano ginawa. Okay, 116, nag-115, nag-16-13, pagkatapos ng 5-1, pinira yan. Okay, pinakain, kain. Nag-5-1, nag-5 siya, nag-9-5, pagkatapos nag-3-14, 116. Tinira dito, binarahan dito. Pagkatapos tumira dyan, nag-5-1 din. Okay. Sumunod, nag-10-5, nag-11-7. Sinayang. Binarahan naman. Nag-5-4, dinalawa. Yan. Pagkakain ng dalawa, kumain din sa 4-14. Abante. Walang ibang tirang dilaw. Ito lang talaga. Yan. Pakain lang. Atlas. Paluwag. Sabi nga. Yan. Pinakita natin. Pag itong tinira, nako, delikado ang blue. Ito lang ititira niyan. Pinakita ko na kanina, no? Nag-A3, nag-5-1. Pagkatapos, nag-3-14, dito naman. Sumayang. Sinabay. Alam nga naman itong pangsasayang, malulugi ang blue. Kaya itong pinangkain ng tama. Kumain atras, tapos kumain ng 15-3, nag-8-14 ang kain. Ito lang din ang pinakamagandang tira ng blue. Sinabay. Alam nga naman itong pangkakain. Madadamahan. Kaya ito talaga dapat. Ganyan. Atras. Pagkatapos, kumain dito, kumain dyan. Yan. Pagkatapos yung 6-1,
dito pumunta yung isa. Kasi ang target papunta rito. Dahil inisip niya, dito na yung mga tao. Dito medyo luwag na. O kaya pinuntahan dito. Kaya ito naman, hindi ginanon. Dito pinunta kaya para may balance, para may tao dito. Kasi wala nang tao dito eh. Para kahit may isa may bantay man lang. Tinira ngayon to. Nag-6 to. O di dalawa na yung tao. Dalawa din dito. Balance na. Pinakita na natin to. Nasabi natin, kunting pagkakamali sa endgame. Yan yung sinasabi. Kunting pagkakamali sa endgame, lalamang yung blue. Kaya pag itong tinira, yan pinakita ko na kanina. Itong tinira sa actual na laban. Nag 2-14. Yan yung tama para hindi matalo. Tumiming muna 10-5. Yan. Tapos nag 11-6. Kasi 11-6, kung sakaling sasayangin dito, may pangtakip. Yun ang purpose. Di ang ginawa naman ngayon. Di sinayang na kagad. Yan. Sayang siyempre sa loop. Kumain. Nag 5-1 kagad. Yan na. Pagtira ng 5-1, nag 115, tapos, siyempre pag sinayang to, tabla na. Sasabay lang yung ganyan. Hindi na mahabol yan. Balik ko lang kaya ang ginawa, ginanon muna, baka sakali. Yan, tabla pa rin. Kahit dito o dito, tabla ang kalalabasan. Okay, so ang ginawa, dito na lang. Ganun pa rin, Yun pa rin ang resulta. Ganyan ang mangyari, magpapakain. Tapos dito, gumanyan. Wala na. Hindi na mahabol yan. Papakain to, sinacrifice. Dito, tabla lang. Ganyan. Alam ka namang padadalawahin mo, matatalo. Dito ka na. Diyan na. Kaya, tumabla sa ganong formada. Okay? So, hanggang dyan na lang muna tayo, Pinakita ko lang kasi maganda yung kahit sabing hindi man yan totoo. Ewan ko na kay Willie Tukuran kung ano ba talaga yung totoo. Okay? So, bago tayo magpaalam, shout out muna. Okay, shout out kay Rolando Sardual ng Kalitang El Nido, Palawan. Okay. Shout out naman kay Santiago Enrique. Yun. Inkoy Saner ng Nabunturan, Davao de Oro. Alright. Joseph Balaba. Yun. Noel. Okay. Joel Huvita ng Davao Oriental. Yun. Ranilo Lumiares ng Manila. Alright. Rick De Los Santos. Okay. Edgardo Benito. Celso Paubon. Alright. Ruben Gaum ng Tagum, Davao. Yun. At Raul Java. Dito naman kay Jose Piler. Yun. Antonio Lumbay ng Alicia, Bohol. Alright. Oscar Amakin ng Panglao, Bohol. Juven Tagolimot. Alright. At ang ating Grandmaster na bida sa ating episode, si Willie Tabuada. Yun. At Gilbert Enoch. Okay, dito naman tayo ngayon sa mga YouTuber gaya ng mga Dama Vlogger tulad nitong si Pinoy Dama Channel. Alright. At kay Kaon Dama Channel. Yun. Tonlooms TV. Yun. Dama Maestro. OJP TV. Alright. At ang ating kaisa-isang legendary Grandmaster, suportahan natin si Boy Dalaget. Alright. Okay, maraming salamat sa inyong oras hanggang sa muli.